Hold on, your head is bloody. So we gotta move to the bus. Let me go. Curious, napanood nyo na po ba ang balitang ito? Kamakailan lang po ay isang nakakagulat na balitang lumabas patungkol po sa tangkang pagpatay kay dating Pangulong Donald Trump. Ang insidente pong ito ay nagdulot po ng iba't ibang reaksyon at spekulasyon mula sa publiko at sa media. Ngunit higit sa lahat po, ang pangyayaring ito ay tinawag na isang milagro ng Our Lady of Fatima na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa insidente. Ayon po sa mga ulat, mayroon pong isang grupo ng mga individual na nagtangkang patayin si former President Donald Trump. Ang plano po ay tila detalyado at mahusay na pinagplanuhan, ngunit sa huli po ay hindi nagtagumpay. Ang mga detalye po ng insidente ay nanatili pa rin ganap na hindi malinaw, ngunit ang pagtangkang ito ay nagdulot po ng malaking alarma at pag-aalala sa seguridad ng dating Pangulo. Bakit nga ba natin ito tinawag na milagro ng Our Lady of Fatima? Una po sa lahat, ano po ba ang titulong Our Lady of Fatima? Ito po ay isang pamagat na ibinigay kay Birhen Maria matapos po ang kanyang pagpakita sa 3 batang pastol sa Fatima, Portugal noong 1917. Ang mga pagpapakita pong ito ay nagdala ng mensahe ng kapayapaan, panalangin at pagbabalik loob. Ang mga deboto po ng Our Lady of Fatima ay naniniwala sa kanyang kapangyarihang maghimala at magbigay ng proteksyon. At isa na rin po tayo doon. Paano po natin nasabi na naging milagro po ito tungkol sa nangyari sa dating Pangulo? Kung matatandaan po natin, sa panahon ng panunungkulan po ng Pangulong Donald Trump, isang rebulto po ng Our Lady of Fatima ang inilagay sa White House. Ang rebulto po ay isang regalo mula kay Father Andrew Mahana na isang Maronite na pari na nag-exercise din sa White House noong January 20, 2017 na kung saan ito rin po ang gabi ng inaugurasyon ayon po sa artikulo ng You Catholic. May kahalintulad din po ito sa nangyari noon sa kay Pope John Paul II. Noong May 13, 1981, naligtas si Pope John Paul II sa isang tangkang pagpatay. Ang araw na po iyon ay kapistahan ng Our Lady of Fatima at mismo si Pope St. John Paul ang nagsabing utang niya ang kanyang buhay sa Our Lady of Fatima. Sinasabi po ng Santo Papa, ang mamamaril ay pinaputok ang baril, ngunit ginabayan ni Maria ang bala. Isang pinagmulan pa ang nagsabing isang kamay ang bumaril at ang isa ay gumabay sa bala. Eksaktong 1 taon pagkatapos siya barilin, binisita po ng Santo Papa ang lugar ng aparisyon sa Fatima. Inilagay po niya ang bala sa korona ni Maria na nagsasabing, iniligtas mo ako at iniligtas mo ako. Kung matatandaan po natin, nagpakita si Our Lady of Fatima sa 3 bata na sina Saint Jacinta, Saint Francisco at Venerable Sister Lucia tuwing ika-13 ng bawat buwan mula Mayo hanggang Oktubre ng 1917 sa Fatima, Portugal na kung saan sa bawat pagkakataon ay umihiling ng panalangin at penitensya. Ang pangyayari po noong Sabado, July 13, 2024, naligtas si Pangulong Donald Trump sa isang tangkang pagpatay sa Butler, PA, na kung saan ito po'y nakatuon din sa ika-107 anniversary ng pagpakita po ng Our Lady sa Fatima. Ang July 13 ay kapistahan din po ng Rosa Mystica, isang titulo ni Maria at isang kamakailan lamang na aprobado po na Marian Apparition. Dagdag pa po, 1 milya lamang ang layo mula sa lugar ng rally ni Trump ay may isa pong simbahang Katoliko na may groto para sa Our Lady of Fatima, na kung saan isang groto na sa tingin ko na may nakaharap kay Pangulong Donald Trump noong oras na iyon. Naniniwala po ako na iniligtas ng Our Lady of Fatima ang buhay po ni Pangulong Donald Trump. Ginabayan niya ang bala palayo sa kanya, gaya po ng ginawa niya sa kay Pope St. John Paul II. Si Our Lady ay isang instrumento ng Diyos. Siya po ay may espesyal na papel sa intercession para sa ating Panginoon at ang kanyang intercession ang tumulong upang maligtas ang buhay ni dating Pangulong Donald Trump. Tiyak na mga panalangin ni Father Jason Charon na isang Ukrainian Catholic pastor na nagbigay ng bendisyon bago ang rally ay tumawag po ng proteksyon mula sa langit. Now, kapansin-pansin rin po si Pangulong Donald Trump ay binaril noong 6:11 p.m. na ayon po sa isang tao, maaaring tumukoy po sa Ephesians chapter 6 verse 11 na isuot ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatatagal laban sa mga lalang ng dyablo. Matapos po ang pag-atake, pinasalamatan ni Pangulong Donald Trump ang Diyos sa pagsasabing ang Diyos lamang ang pumigil sa hindi maisip na pangyayari. Sa kasaysayan po ng kaligtasan, marami tayong narinig na kwento ng pagprotekta ng mahal na ina sa mga kaluluwa.
May mga nakaligtas po sa mga pagkalunod, sunog, digmaan at iba pa dahil po sa kanilang debosyon kay Maria. Halimbawa po, sa nag-iisang aprobadong Marian Apparition site sa Our Lady of Champions sa Wisconsin, nagkaroon po ng isa sa nakakamatay na sunog sa kasaysayan ng Estados Unidos. Sa kabila po ng pinsala ng sunog, hindi man lang nito nasagi ang 6 na ektarya ng lupa kung saan nagpakita po si Maria na 12 taon na ang nakalipas. Visionary na si Senyor Adel at maraming pamilya ay nagdarasal ng rosaryo buong gabi ng sunog at nagdala po ng rebulto ni Maria sa prosesyon habang sila ay nagdarasal. You see kung gaano po ka-powerful ang panalangin na ito. Kahit isang Hail Mary at isang tingin ng pagmamahal sa isang rebulto ng Our Lady ay nakakapagligtas na ng maraming noon at maraming makakapagligtas ng marami sa kasalukuyan. Ang ating mahal na ina sa pamamagitan po ng kanyang anak ay nangangako na protektahan ang mga kaluluwa mula sa pinakamalalang pag-atake lalo na ang mga espiritual. Now, sa maaraw na Sabado ng gabi ng Pennsylvania, pinaprotektahan ng Our Lady si Pangulong Trump at maaari pang ibang kaluluwa na maaring masawi. Si Maria po ay ina ng lahat ng tao, Katoliko man o hindi. Marahil balang araw ay bibisita po si Pangulong Trump sa Shrine of Our Lady of Fatima na may dalang mga bala. Marahil ang kanyang pakikipagsapalaran sa kamatayan ay magdadala sa kanya ng mas malalim na pagpabalik loob at sa awa ng Diyos ay dadalhin siya sa simbahang Katoliko. Para po sa mga taong galit kay dating Pangulong Trump, naway lumambot ang kanilang mga puso sa pag-unawa na ang buhay ng tao po ay higit sa politika. Ang bawat buhay ay mahalaga, lalo na ang pinakapanganib sa sinapupunan. Tayong lahat po ay ginawa ayon sa imahe at wangis ng Diyos. Ang buhay na ito ay lilipas at isang araw, wala ng mga digmaan, karahasan o partido politikal. Ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. Si Kristo ay magiging ating hari at magpakailanman. Ipagdasal po natin na ganap ang paggaling ni Pangulong Trump at para sa mga bystander na nasawi sa walang saysay na trahedyang ito. Ipagdasal din natin na ang awa ng Diyos sa mga kaluluwa ng salarin. At tapusin po natin ang video na ito sa isang panalangin sa ating Our Lady of Fatima. Our Lady of Fatima ay panalangin mo ang buong mundo na nagiging mas lalo pang nahahati. Naway tulungan mo na magwakas ang aborsyon at baguhin ang mga puso ng lahat ng makasalanan. Pagalingin si dating Pangulong Trump, ibalik ang lahat ng tao sa iyong anak, ibalik ang buong mundo na kung saan sa Diyos ay nagtitiwala. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan po ng mahal na dugo ng iyong anak, si Jesucristo, na ang buwang ito ng Hulyo ay ninilalaan para sa Kanya. Amen. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless.